A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah mga kapatid at mga kabayan, muli po ay andito si Muhammad Romulo Rosal dahil po sa aking ipinangako ay aking tatalakay na ang isang kung ang alakbay ipinagbabawal sa Christianity. Okay po, bago natin talakayin yan, atin munang batiin ang mga ating mga tagapagtangkilik sa ating live ngayon, no? Ay nagpapasalamat tayo sa inyong walang sawa sa kapapanood, sa pag-like, sa pag-share, sa comment siyempre. At higit sa lahat, at ako ay nagpapasalamat din, o huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel sa YouTube. I-type nyo lamang ang Romulo Rosal at doon makikita nyo, lilitaw sa inyong screen ang Romulo Rosal, yung aking mga uploaded na mga video. Ayan po yung mga gawa ko yan, no? Mayroon din live. Ay huwag nyo kalimutan na i-like at i-share. At sa baba po niyan ay mag-comment po kayo. At simple naman, bago niyo kalimutan na mag-subscribe. Bilang inyong tulong na rin sa akin. Alhamdulillah. At pinapasalamatan ko rin ang ating mga kaibigan, mga kapatid, kakilala sa buong mundo, sa buong sulok ng mundo ang nakapanood dito. Ang nakapapanood ng aking live ngayon ay inshallah ay magkaroon tayo ng aral sa bawat isa sa atin. So bago lahat ay binabati ko ang aking mga kasamahan dyan sa Pilipinas. Sila si Muhammad Salba sa Pangasinan. Siyang may hawak dyan, no? Siyang kinatawan dyan sa Islam in Action Pangasinan, masyaallah. Sa muli po, higop tayo ng luya na may kalamansi at honeybee. Pinagalo, masarap ito mga kaibigan. At inyong itry nyo sa inyong sarili, sa pamamahan ninyo, ay pag mayroon kayo luya, ay inyong gayat-gayatin ng maliit at pagkatapos ilaga ninyo, at doon pagkakuluan ninyo at makulo na, at sa inyong tansya ay luto-luto na at marami ng katas na lumabas, salain nyo na, depende sa ilang basong gusto ninyo, 2 baso ba o 4 na baso. Ay sa akin 1 baso lang naman ang tama na ako. Pag inyo nang nasala, no, ay 1 baso, ay lagyan nyo nito ng kalamansi, napakasarap. At honeybee, 1 kutsarang honeybee, ayun na, ikanawin nyo. Ops, wag nyo lagyan asukal. Ay pag lagyan nyo ng asukal ay mabaliwala din yung 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 kanyang benefit. Kaya lagyan nyo ng honeybee at kalamansi lamang. Wag nyo lagyan ng wag yung lagyan ng asukal, no? Para iwas tayo sa ang tawag nito, sa diabetes. Brad Raul Abdullah Dilipinya. Watching, salamat sa iyo. At ang ating topic kayo ay ang alak ba o paglalasing ay ipinagbabawal ba sa mga kakristyanuhan? Kasi alam nyo ba kung bakit ko ito naisipan i-topic ngayon? Dahil nga sobra po ang kanilang pagtangkilik sa alak, no? Dahil ang pinagtataka ko, siyempre tayo nung una mga dating tayong Kristiyano, at niyayakap natin yung ganyang mga kaugalian, yung ganyang pag-inom, paglalasing, ay pag nasubra ka pa, magwawala ka pa. Diba? Yun ang magawa natin Maoy ka pa paglasing na. So, ang alak ba hindi ba ipinagbabawal sa Christianity? Ito ba hindi ipinagbabawal sa Biblia? O ito ba hindi nasusulat sa Biblia? Malalaman natin ngayon yan. At atin ito isa-isahin sa pagtatalaka ngayon. At tapusin ko muna pagbati sa ating mga kasama diyan sa Manila, no? Ay una si Abdullah, Brad Abdullah Dilipinya, salamat sa pagpanood mo sa live ngayon. Diyan po sa Manila si
Ang kinatawan ng Islam in Action dyan ay si Brother Fali Obrero. Napakaganda niyan. Napagaling na tao at iyan ay talaga matulungan kung gusto nyo. At kung mayroon kayong padadawahan ay sa inyong pamilya, halimbawa example, nandun ka sa ibang bansa, kontakin nyo lamang siya. At kayo kakausapin kayo at ikausapin ninyo na padadawahan ninyo ang inyong mga kamag-anak, kapatid, magulang dyan sa Pilipinas. At sila po willing po na sila pupunta doon. At kung mayroon kayong mga mayroon kayong kakayahan na magbigay ng financial, ay walang problema. At kung wala naman, ay sabihin nyo yung totoo, ay walang problema naman din. So, sasalakayin nila yan, tutunguhin nila kung anong address ang yung binigay para sa inyong mga kamag-anakan. Para mabigyan sila ng kaliwanagan o magkaroon sila ng karampatan na kaalaman sa panampalatayang Islam. Mashallah, salam bro. Dugay na nako na gibuhat nga nilagang luya, kalamansi at hanibi hanggang ngayon. Alhamdulillah, brad. Maganda, di ba? Maganda. So, dyan naman sa Ormoc City kay Silso Avenue, Islam in Action siya ang kinatawan dyan. Alhamdulillah. Live tayo ngayon na Brother Silso Avenue dyan sa Ormoc City. At doon din sa Legazpi, mayroong Islam in Action doon. Hindi ko alam kung sino pangalan. Basta babatiin kita dyan. Mapanood mo man itong aking live ngayon sa social media. Ay manood ka, brad. At makinig ka. At dyan naman doon sa parting Aklan, Antique. Mayroon tayo doon isang grupo rin ng Islam in Action. Mashallah. At doon, siyempre naman sa Saudi Arabia. At dito rin sa Qatar. Doha, Qatar. Ako naman dito ang kinatawan ng Islam in Action. Mashallah. Bueno, at pagpatuloy tayo sa ating tatalakayan, mga kaibigan at mga kabayan. Unang-una po ay huwag nyo pong ikagalit itong aking pagtalakay ngayon. Mapakinggan ninyo, unuwain man ninyo, tagapin man ninyo, walang problema. Huwag naman, ito sa akin, hindi naman ako'y nananakit ng damdamin. Higit sa lahat, hindi ko sinisira ang inyong panampalataya. Bagkos ito'y aking itutuwid lamang, sapagkat ako nagtataka, basta bagay, nung una ako'y Kristiyano, baliwala sa akin ito. Baliwala sa akin ito, kasi wala nag-advise, wala nagbamando na ito'y bawal. Na kasalanan pala ang uminom ng alak at kasalanan pala ang maglasing. At dito naman, no? At sabi ko naman, marami naman kamusliman din naman na umiinom din. Diyan pa nga, nanigarilyo pa nga, di ba? Sa Islam, pinagbabawal sa panampalatayang Islam, pinagbabawal ang pag-inom, lalo na ang pagsigarilyo. At siyempre naman ay binabati ko rin diyan ang mga kamag-anakan ko, pamilya ko diyan sa Pilipinas, sa Bulacan, sa Montalban, at doon sa lahat ng panig diyan sa Kabisayaan, no? Sa Mindanao kasi wala akong kakilala diyan na kamag-anak ko, pero sabi nila maraming kamag-anak daw noon na aking mga kamag-anakan, no? Parte ng Rosal. Alhamdulillah. At live din tayo mamaya sa YouTube, Ay siya pala, ulitin ko, kung kayo hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, i-type niyo po ang Romulo Rosal sa YouTube. At do pag-type niyo, makikita niyo doon aking mga in-upload ng mga video. Abay, doon na kayo, siyempre, nasa loob na kayo, abay, mag-subscribe kayo para ganahan naman tayo at bilang tulong ninyo sa akin para lalo pang ubigting at lumaganap at sipagin tayo sa paggawa ng mga video, no? At sari-saring mga content doon ang inyong makikita, makapanood, no? At yun naman ay may mga aral din tayo makukuha doon, no? Ay hindi naman baliwala kasi tayo nga ay nagdadawa tayo, nagharap tayo ng ating panampalataya sa mga hindi pa mga Muslim. So, bago ko pisan, no? Ay ang pag-inom ng alak pala ay pinagbabawal pala ito sa mga kakristiyanuhan. Pinagbabawal pala ito. At
hindi ko ito masuk at maisip na hanggang sa ngayon ay patuloy silang tumatangkilip at niyayakap nila ang pag-inom ng alak na na samantalang ito pala ay tahasa na ipinagbabawal sa kanila. So wala doon naman ay ang sa atin dito ay ating unawain po, no? At magsikap tayo na matuto tayo sa itinuturo ng ating mga pananampalataya. So hindi ko kayo doon sa mga hindi pa mga Muslim, hindi ko kayo sinisiraan, no? Kung sino ka pa hindi pa Muslim, maging Hudyo ka man diyan, Buddhist ka man, o anong kang klaseng relihiyon na niyakap ngayon, ay para sa inyo ito. Para doon sa mga tumatangkilip nitong mga masamang gawain katulad ng paglasing at paninigarilyo. So sa Islam po ay ito po yung pinagbabawal. Bagamat sa mga kamusliman, sa hanay ng mga kamusliman ay marami rin tumatangkilip nito. Hindi lang naman sa mga hindi mga Muslim, sasabihin ko lang katotohanan. Marami diyan ng mga may mataas pang mga kaalaman sa Islam, ay naninigarilyo. Pero alam nila ito na ito yung pinagbabawal, no? At talagang si Satan kahit sa mga mapunta ay nandiyan talaga. Pero alhamdulillah, bilang isang Kristiyano ngayon, nung ako'y Kristiyano ay ito yung aking iyakap din. Talagang tinatangkilik ko ito. Ay hindi pa ako nanigarilyo ng mga lokal ako. Hindi ako yung mumurahin. Nung panahon ay may trabaho ako. Nandun pa ako sa Pilipinas ay talaga naman ay mamahalin sigarilyo aking ginagamit, no? At nung nagdaon na ay siyempre walang pera ay siyempre doon naman tayo sa mga kaya natin bilhin kasi walang pera na eh. Okay. Tuloy tayo at wag natin paliguligin pa ito at ating basahin ito. Siyempre ay bago ko talakayin yung parte sa mga hindi pa Muslim ay siyempre unahin ko muna ang aking sarili. Unahin ko muna aking ang tahanan, ang mga aking mga kapatid kong mga kamusliman. Sapagkat ito'y obligasyon ko to na para ipalaganap o ituro sa kanila yung bang himay-himayan na ba ito sa Tagalog ito? Palibasa Tagalog, Bisaya tayo eh. Ating iparamdam pala sa kanila, ipaunawa, ipaalaala. Yun ang pinakamaganda. Ipaalaala sa ating mga kamusliman sa ating mga kapatid ko mga kamusliman na tumatangkilip nito sa mga bawal na gawain katulad ng paninigarilyo at paglalasing. Naalaman naman nila kung ano ang parusa ng paglasing at paninigarilyo. Sa kamusliman, no? Ay kapag umiinom ka at lasing ka, ay kay lasing, ay kawawa po kasi ang paglasing pala ay ito'y katumbas na hindi pagtanggap, no? Yung sala mo ay hindi tanggap sa loob ng isang buwan o 40 days, 40 days na hindi matanggap ang iyong pagdarasal. Isipin, dasal ka ng dasal, hindi matanggap ang iyong pagdarasal, no? So dapat ay iwasan din ito, no? Ang pag-inom ng alak, pagninigarilyo. Kaya sa mga kamusliman, siguro ay malit lang na porsyento na gumagamit ito, no? Sa mga kamusliman, yung mga umiinom diyan ay siguro kunti lang dito, ilang porsyento lang siguro ang gumagamit ito. Pero sa mga hindi pa mga Muslim ay talaga naman ay halos, no? Halos pati mga anak nila tinuturuan pa at natutuwa pa ito na umiinom yung kanilang mga anak. Maliit pa na bata, edad pa lang mga 7 anyos.
Pag uminom at nalasing yung kailang mga anak, abay natutuwa pa. Ay, bakit hindi ko alam yan? Ay, samantala, alam ko yan. Ay, no, dati akong Kristiyano ba't hindi ko alam yan? So, unahin mo natin yung ating banal, no? Dito tayo sa pagkasalin sa Tagalog at Hagad, no? Para ating maintindihan. Sabi na sa banal na Quran, sabi dito, sa Quran 5, sa 5:19, sa surah sa Quran 5:90, surah 5 sa mga talatang o verse 90, no? O kayong mga naniwala, ang lahat ng mga inuming nakalalasing, sugal at ang pag-aalay sa mga altar sa iba pa bukod sa Allah ay ang mga palaso, ay mga dungis na nagmula sa gawang kamay ni ng Satanas. Kaya, mahigpit na iwasan ito upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. At sa Quran sa 88 naman, no, sa Quran 5 sa talatang 88, sa 88, at magsikain kayo sa anumang pinahintulutan at mabuting panustos na ipinagkaloob ng Allah para sa inyo. At inyong katakutan ang Allah na sa Kanya kayo ay mananiniwala. Okay? So, yun po ang kanang yun po ang katulad sa Islam, no? Ang paglasing po ay ito po hindi ipinintulot at kumain lamang doon sa ipinintulot ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At saya pa dito, o kayong mga sugo, kumain kayo mula sa aming mga ipinagkaloob na mga malilinis at gumawa kayo ng mga mabubuting gawa. Dahil ako ay walang pag-aalinlangang alim. Ganap na nakakaalam sa anuman na inyong ginagawa at walang anuman ang nanalilihim sa akin sa inyong mga gawain. Okay? Ito yung ang ating mabasa sa Banal Quran. At sabi dito, kabilang dito ay ang hindi pagtanggap ng kanilang panalangin. So, ibig sabihin doon, pag ikay sa paramparating Islam, kapag tinangkilik mo ang gawain ng mga o gagayahin mo ang gawain ng mga hindi pa mga Muslim, ay ito hindi pinahintulot. Bagkus ito ay magkakasala ka sa dakilang tagapaglikha. Kaya doon po sa mga kapatiran natin dyan, no, na nininigarilyo, Brad, pasintabi, kung kayo man ay nasagi, kayo may natumbok ng aking panalita, pag-advise ko dito ngayon, mag-gunsdili po tayo. Kung isa man tayo kung makilala at may takot sa dakilang tagapaglikha, ay iwasan po natin yung ganitong gawain sapagkat hindi po ito kaaya-aya at hindi po ito katanggap sa atin. At hindi maganda sa ating mga kamag-anak, sa ating mga anak. Na tayo ay isang nananampalataya, nagsasala tayo, nagdudua tayo, at tapos ay nagkukutba pa tayo. Isa ka pa nagkukutba sa masjid, pagkatapos paglabas mo, sabay CD na sigarilyo, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hindi po maganda itong ating gawain, no? Ito ay hindi ito katanggap-tanggap. At ito'y isa sa mga pagkakasala at ito'y mananagot sa kabilang buhay. At ang sinuman na tupangkilig nito, na pag-inom ng alak, paninigarilyo, ay ito'y masasabi natin at ito talagang nakasa dito sa Banal Quran na ang ating mga panampalataya, panalangin, pagsala ay hindi po ito katanggap-tanggap. Kaya ating iwasan ito hanggat maaari o ipagduwa natin sa ating sarili na
maiwasan natin ito yung ganitong gawain ito na mahigpit na ipinagbabawal ng dakilang tagapaglikha. Dahil ito nakakasira sa atin, sa ating katawan, sa ating isip. Unang-una, dahil ang pag-inom ng alak, ayan, nagbabago. Kahit isang patak, no? Kahit isang patak na alak, nagbabago ang inyong diwa. Ang inyong pag-iisip nagbabago. Alam natin niya kasi dati rin tayo dyan na tumatakip ng panahon at ngayon, alhamdulillah, ay binago tayo ng dakilang tagapaglikha na tayo'y sumunod sa Kanya. At ngayon ay binigyan tayo ng takot. Ito nga, alhamdulillah, nagpapasalamat tayo sa Kanya na tayo ginabayan sa tuwid landas. Kaya kayo man dyan ng mga balik Islam, no? Wag tayo tatahimik-tahimik. Kung sino man nakita natin dyan ng mga kapatid na gumagawa ng ganitong gawain, ay maaari naman nasaway natin siya, saway natin. Ay yung saway ng isang bisis, pangalawang bisis, pag pangatlo at hindi pa, ay iwasan nyo na. Ipagduan nyo lamang na siya ay magbago. Naalaman naman nila na yung ganitong pagtangkilik sa mga gawain ng mga hindi pa mga Muslim, ay ito'y talagang mahigpit na ito'y pinagbabawal. Kaya doon po sa mga, matapos ko po na bigyan ng aral ng aking mga kapatid ng Muslim, kasi baka maya sabihin nila, bias naman ito, porkit Muslim ka, yung mga sasabihin ng mga hindi mga Muslim, o yung mga kapatid ng mga Muslim, umiinom nga, umiinom, nanigarilyo, ba't mo sila pinangaralan? Ito na nga, ito na, pinangaralan ko aking mga kapatid, ang mahal ko mga kapatid, sa panahon ng Islam, na tayo po ay gawin natin ito sapagkat ito po ay panagutan natin sa kabilang buhay. Huwag tayong magpabaya. Huwag natin pabaya natin sa natin sapagkat sa kabilang buhay ito'y ating daranasin. O ito'y ating malaman, no? Ito'y ating tayo hukuman sa gawain na to. Kaya ang bagay nito ating pag-iwasan. Kaya ito na, wala na kayong masabi mga hindi pa Muslim. Ngayon pupunta tayo doon sa mga hindi pa mga Muslim. Na itong gawain nito, kumbaga ay parang ito yung libangan na walang kwenta. Dahil ang paglilibang, ang pag-inom ng alak sa kanila ay ginagawa ng libangan na habang buhay. Halos para bang walang kasawaan sa pag-inom ng ganitong paglalasing, no? Pag-inom ng alak. Walang kasawaan sila. Dahil parang ginawa lang nila itong yung kaligayahan sa buhay nila. Sa bagay, sabi nga ng Islam, ang paraiso ng hindi pa mga Muslim ay ito yung dunya. At yung sa mga naniwala sa Allah, sa mga manampalataya, ang kanilang paraiso ay doon sa kabilang buhay na itinatag ng dakilang tagapaglikha. Nilikha ng tagapaglikha ang paraiso. Kaya ito po ang isang napaka masakit. Dahil itong mag-ama, no? Minsan naman ating itong napapanood at ating mismo akto natin nakita na mismo yung mga magulang pa niya, yung mga magulang ng isang bata o anak na paslit, no? Ay kapag ito'y uminom ng alak, abay natutuwa pa yung mga magulang. Bihira lang po sa mga magulang ngayon na sila nagagalit kapag umiinom yung kanilang mga anak. Bihira lang po. Bihira lang. At kahit saan ka pang sikta ng Christianity o hindi pa mga Muslim, ay andun pa rin, no? Andun pa rin kahit may iglesia ka man, sabadista ka man, burmaburnagi na, andun pa rin na hindi pa rin maiwasan nila na uminom ng alak. Mayroon nga dyan yung pisan ko talagang ang mag-asawang ito talagang diehard sila sa kanyang sikta na born again. Pentecostal.
ay Fort Watts Pentecostal, membro sila noon sa born again na Fort Watts Pentecostal. Ay itong mag-asawang ito, abay kung mag-abuloy nga ay taglibo-libo. Oo, maglibo-libo. Kahit pamasahe lang ni pastor, bibigyan 2,000. Pamasahe lang ha, malapit lang naman. Ay 2,000. Ay, yung 2,000 na mga kartina sa ano yan, sa Bicol. Bicol Region, o sa Norte, di ba? Kaya nung bandang huli, akala ko nga itong asawa niya lalaki ay siyempre born again na nga, nagbago na nga eh. Bago na. Aba ay ito pala ay palihim na umiinom ng alak. Ha? Palihim na umiinom ng alak. Beer pa yung Red Horse. Ha? Red Horse. Yung bote ay tinatago lang pagpasok sa bahay. At doon sa kwarto, umiinom. Ay, siyempre, pwede bang hindi alam ng asawa yon, di ba? Ay, minsan na nga, sinata ko, ay sabi ko, ay yung palang asawa pala, akala ko ba yung bambunagyan na hindi na uminom ng alak? Kabay nagulat nga nyo aking pinsan, sabi sa oo, hindi na. Kami, mulong hindi na kami inom ng alak kasi nagbago na. Kasi bunagin na nga eh. Bagong silang. Ay sabi ko, bakit yung asawa mo, yung bote doon sa bintana, nakikita ko, uminom ng beer. Kaya nung beer yun, alam naman kayo, wala na ibang tao doon, may bagong bukas pa eh. Tapos yung bubong ay punong-puno ng sigarilyo. Ay doon ay yung pisa ko hindi nakaimik. Hindi siya nakaimik. Okay, ay wag tayong magpaligoy-ligoy pa sapagkat ang oras ay talaga ay isang Muslim din, no? At magbibigay tayo ng ibang mga talata, chapter sa aklat nila na bilang patunay na talaga kasi bakit mamaya ay sabihin nila kalokohan ng iyong mulong, paninira lang sa'yo. Actually, hindi ito paninira. Kasi, nasa Bible ito na matapos kong basahin yung sa Quran, ngayon sa Bible naman ninyo, babasahin. Na ang alak ay pinagbabawal talaga sa Biblia. Sa inyong libro, mga kapatid ng mga hindi pa Muslim, pinagbabawal sa inyo ang pag-inom ng alak. Kung bakit ito, hindi ito itinuro ng mga pastor, mga pare, mga obispo. Hindi ito itinuro. Bakit? Ano ba klase itong mga mangar na ito? Bakit hindi nila ito itinuro ito? Bakit hinahayaan lamang nila ang kanilang mga membro na magkadamatay na, magpatayan na dyan dahil mga lasing na, magbarilan, magsaksakan, o ay kitsalat ang pinakamasaklap, pag nalasing na ay namamanyak na. Abay, kailan lang biro mo. Anak, ginahasa ang kanyang magulang, Allahu Akbar, subhanallah. Anak magulang niya ginahasa, pati kapatid niya ginahasa din. Allahu Akbar. Anong klase itong aral ito na itinuro ng mga kaparian ng mga hindi pa mga Muslim? Dahil sa sobrang kalasingan, nadidemonyo na ang isang tao. Nababago na kasi mapataka lang ang utak mo ng alcohol. Siyempre nabago na nabago na ang iyong pananaw, yung pag-iisip. Nagiging demonyo, di ba? Kaya ito palang alak pala, ito yung tinatawag na mother of sin. Itong mitsa ng kasamaan. Itong alak. Mamaya mayroon tayong kwento dyan. So basahin mo natin dito kasi baka mamaya sabi nila hindi naman niya wala naman daw hindi naman ipinagbawal sa kanila. Kasi mayroon nga ako diyan mayroon kong mga kakilala dyan, nung ako yung nagbakasyon nung naman nakaraang taon, nung wala pang COVID, sabi sa akin ay saan daw mababasa sa Biblia na ang alak ay paglasing ay binabawal. Ito na ngayon yung mga ito ngayong titalakay ko ngayon na ang sa mga hindi pa mga Muslim ay
walang pakundangan sa pag-inom, ay inshallah ito yung mapanood na aking mga pamangkin, mga kapatid, mga kamag-anakan, mga pinsan. Saan daw ka mga ngayon, mga kamag-anakan ko, mga Rosal, lahat ng Rosal sa buong mundo. Kumuha kayo ng papel at ballpen para inyong makita ninyo, malaman nyo kung saan mababasa sa Biblia na ipinagbabawal ang pag-inom ng alak. Ati pong umpisahan. Umpisa natin sa Levitico 10:9. Mababasa natin ito. Biro mo, ang pag-inom pala ng alak ay ipinagbabawal pala. Nasa Biblia pa mismo, mababasa natin. Allahu Akbar. Nasa Biblia pa, pero ang mga hindi pa nga Muslim, pag dumating yung undas, araw ng patay, birthday, anniversary, Pasko, kahit ano bang kahit sang anong klaseng anniversary, andyan agad ang alak. O kahit nakaupo lang kayo, nagkwentuhan, andyan ang alak agad. Ginagawa nila ng parang wala, yung para bang, yung, parang wala baliw sa kanilang, yung ganitong bagay, no? Na kung ating isipin, at kung ating malaman, ito'y bawal pala. Sa Levitico 10, 10:9, 10:9, Levitico 10:9. Ito muna ating pambungad na ating basahin natin to. Ito ito yung maliwanag ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Maliwanag pa. Malinaw pa sa baha na dulot ni Rule. Ito makinig kayo Ito. Levitico 10 sa mga talatang 9. At ito ang ating mababasa. Huwag iinom ng alak. Biro mo, huwag iinom ng alak. Huwag iinom ng alak o ng matapang na inumin man. Ulitin ko medyo nabubulo tayo Huwag iinom ng alak o ng matapang na inumin man. Ibig sabihin, alak nga Bakit mayroong alak na, kasi kinumpleto dito, kasi mayroong kasing alak na hindi matapang Mayroong alak na hindi matapang, wala alcohol. Kaya ito maliwanag kinumpleto talaga sa Biblia. Kinumpleto talaga sa Biblia nila kumpleto Maliwanag ito. Levitico 10 sa mga talatang 9. Kaya kung sino man yung mga kamag-anakan dyan, na mga hindi pa mga Muslim, ito ibigay nyo itong mga talata na ito. Isulat nyo. Isulat nyo. Levitico 10 sa mga talatang 9. Isulat nyo, mga kapatid. Huwag iinom ng alak. O ng matapang na inumin man. Ito ikaw o ang iyong mga anak, biro ma, Allahu Akbar, biro mo, ito'y talagang mahigpit ito'y pinagutos biro mo, ikaw o ang iyong mga anak man. Biro mo dyan, sa mga ating kakilala dyan ng mga hindi pa Muslim sa Pilipinas, biro mo, mga anak, mag-ama, magkaharap, nag-inuman. Biro mo, ito'y kung ating itong aralin, ay dapat talaga nakasuklang-suklang kung ating itong aralin. Dahil ito'y pinagbabawal mismo sa Biblia nila. Subhanallah. Pero bakit sila walang pakundangan sa pag-inom? Halo na, nagpapatayan na. Nagpapatayan na, nagsasaksakan na, o kaya naman, nangirip na. Magulang niya, inana niya, ripin, pati kapatid. Lulo, nalasing lang, nang-rip ng apo. Subhanallah. Patitsuhin. Kaya ito po ang mitsa. Ang alak po ay mitsa ng kasamaan. Kaya yun po ang katotohanan. Ito natin, ituloy natin. Hindi pa tapos Ikaw o ang iyong mga anak man, pagka kayo'y papasok sa tabernakulo ng kapisanan, upang kayo huwag kayong mamatay, magiging palatuntunang walang hanggan sa buong panahon ng iyong mga lahi. Upang hindi daw kayo
Ha? Ha? Mga hayag upang hindi kayo mahayag na mabalita dito sa mabalita kayo na kayo wala na, balitang balita na kayong mag-ama, kayo yung mga palainom, maglalasing. Itong sa pagkasabi dito. Kaya ito yung pinagbabawal. Ha? Kaya, at upang inyong malagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karniwan at ang makarundumal at ang malinis. Ha? Kaya, mga kapatid at mga kabayan, mahirap man itong atin na iwasan, pero madali po itong ating madaling gawin natin ito. Nasa inyo na, nasa atin to eh. Ako man dati ako'y manginom. Talagang super ako manginom ng panahon. Lumalaban nga ako ng sa buwanan eh, inuman eh. So wag nating alahanin yung mga nang dati yung nakaraan. Ito na pag-aati lang na mai-share natin sa ating mga hindi pa Muslim. Kasi baka ito yung daan na pa sila magising sa katotohanan. Dahil marami sa atin ngayon na patuloy pa ngayon ay tulog pa. Tulog pa sa kanilang pananampalataya at tulog pa sa lahat ng bagay na para malaman natin nila kung ano ba talaga ang tama at mali. Na tayo'y pupunta nagdarasal tayo, no? Tayo nagdarasal at dasal na nadasal, may kinikilala natin yung ating kung sino man Diyos na kinikilala mo, ay ngayon pala sa likod dito ay may kamaliang ginagawa. Di ba? Kaya yung pag-inom ng alak ay maliwanag na nakalagay sa Biblia na ito'y pinagbabawal. Ipinagbabawal sa Biblia ang pag-inom ng alak. So maraming talata sa Biblia na ito'y pinagbabawal. Magdagdag pa tayo ng isa. Sa bilang sa stress, bilang sa mga bilang sa stress, mabasa natin. Sa stress. Itong pagkasabi. Itong pagkasabi sa Bible, sa mga bilang sa stress, sa talatang 3 sa mga bilang, ay hihiwalay siya sa alak at sa matatapang na inumin. Siya'y hindi iinom ng suka ng alak o tubang nakakalasing, ni iinom man ng anumang katas ng galing sa ubas, o kakain man ng sariwang ubas o pasas. So maliwanag, ito'y karugtong ito sa mga ito'y inimpisahan ko sa Levitico 10:9, inimpisahan ko kanina, at sunod dito sa bilang sa stress, ito yung sinabi dito, ito yung sinabi niya dito, karugtong ito sa Levitico eh. Itong mga bilang, dinugtong itong mga talatang ito, dugtong nito, ay hiwalay siya sa alak, ay hihiwalay siya sa alak at sa matatapang na inumin. Siya hindi iinom ng suka, ng alak. Ito yung parte sa, di ba, may mga tuba. Yung tuba, nakakalasing tuba. At mayroon din mga, yung ubas, no? Yung ubas. Ito hindi, sa ubas naman ubas ay yung pasas. Actually, wala naman magpapatunay na ang ubas, na pagkain ng ubas ay, ng sariwang ubas ay nakakalasing. Ito, maraming proseso ito. Ng ubas ay ginagawang alak. Ito nga sadike. Ginagawa nila. So dito pa lang, sa mga bilang o kahit sa mga chapter ng Biblia ay mababasa natin na ito ipinagbabawal talaga. At ito mahigpit na ipinagbabawal ang pag-iinom ng alak at paglalasing. Kaya inulit ko, yung pag-iinom ng alak, ito itatawag na mother of sin, ang pag-iinom ng alak. Dito mag-umpisa. Umpisa ito, mitsa ng paggawa ng mga kriminalidad, paggawa ng anumang uri ng kasamaan, dito pa nag-umpisa. Kasi hindi po natin may tanggi. Di ba? Marami dyan, sa ating mga balita sa radyo, sa TV, sa dyaryo, pagbili mo ng dyaryo, marami kang mabasa dyan, nagsaksakan, magkumpare, nagsaksakan, nag-inuman, mamaya,
nagkatapos ng inuman, nagsaksakan, nagtagaan, no? Rape, na marami na klase mga kriminalidad ang nagagawa ng alak, no? At magdagdagan pa rin yan kasi para para malapit natin sa Deuteronomio 14:26, marami ito eh. Deuteronomio 14:26 at sa 29:6. 14:26 at sa 29:6. Unahin mo natin 14:26 muna, no? Sa Deuteronomio. No? 14:26. 14:26. Basahin natin ito sa ito. 26. Aha. Ayun. Ito na. Sa Deuteronomio 14:26, at iyong gugulin ang salapi sa anumang nasain mo sa mga baka o sa mga tupa o sa alak o sa matapang na inumin o sa anumang nasain ng iyong kaluluwa, at iyong kakanin doon sa harap ng Panginoon mong Diyos, at ikaw ay magagalak, ikaw at ang iyong sangbayanan. So, ibig sabihin dito, sa sinabi dito, gumugugol ka ng salapi. Gumugugol ka ng salapi. Na yung mga ipinagbintahan mo ng baka, at ng tupa, ay ibibili mo lang, sa alak o sa matapang na inumin. Ay, ito nangyari ito. Nangyari ito. Na marami rin na mga ito natin nababalitan, sa mga wag natin pupunta sa ibang sa ibang pamilya, sa kamag-anak ko na. Dati sila ay talagang mayaman, negosyante sa bigas, negosyante sila. At yung naman yung asawa niya abroad din, OFW. Yung asawa niya ay tiwala naman yung asawa niya, siyempre padala ng pera. Akala naman nung asawa na sa abroad ay iniipon ng asawa niya. Ay nung palang badang huli, kasi umalis yung asawa niyang babae punta abroad, marami silang mga pangarap, magpagawa ng bahay, magnegosyo, pag-aralin yung kanilang anak. Nung katagalan na mag-abroad na nga yung babae, at sa abroad na, at nagpapadala siya ng pera para doon sa kanilang pangarap. Ayun naman pala ay si lalaki, ito na, pagdating ng pera, binibili, beer house dito, yung masakla pa, babae pa rito. Hanggang sa umuwi yung babae, hanggang umuwi yung babae, at tapos ng kontrata, nasipin ng bakasyon, nalaman niya na umuwi siya sa Pilipinas, ay ganun, kung ano ang iniwan niya, yun din ang kanyang datnan. Kaya, so, yun ang masakit po. Kaya doon naman sa isang umpisa naman, talaga negosyante sila, talaga namang mapira nga eh. Pero lumubog sila. Lumubog sila. Bakit? Dahil yung lalaki talagang walang pakundangan, magdamagan sa inuman. Libre siya, talagang siya, yung bang galante. Kung sinong dadaan ay tatawagin niya. Pag hindi ka uminom, hahabulin ka niya. Hahabulin ka niya. Hanggang sa nawala na ibig sabihin yung tama lang pag kumita sila ng konti, iinom ibisyo, hindi naman siya nagsusugal Hindi nagsusugal. Inom lang. Pero doon bumagsak ang kanilang puhunan. Yung kanilang negosyo doon bumagsak. Kaya kawawa. Umangat na po sila. Umangat na sila sa kanilang pamumuhay nung ang kanyang asawa nagbisyo ay lumubog po sila. Sa kanilang negosyo. Nawala yung kanilang negosyo na parang binagyo o parang nasunog. So marami tayong mababasa sa Biblia. Kasi sabi nila, wala daw mababasa sa Biblia ng ganun na ang alak ay pinagbabawal sa kanila.
Dahil siyempre, ang pari nga, umiinom eh. Kasi yung ang pari, kasi ang kanilang binibigyan ng yung modelo. Pari, pastor, ministro, abay, yung aking mga kamag-anakan ng mga Iglesia ni Cristo, tahasang ipinagbabawal sa kanila ang pag-inom at paglasing ng alak at pag-inom ng alak at paglalasing, aba, naku, makita mo sa lugar nila talaga nga paggiwang-giwang pa sa kalsada. Anong hanap ng away? Yung bang isang tama na katuruan? Dahil siyempre, paano sundin ng kanilang mga tagasunod kung ang tagapagturo ay siya naman din gumagawa? Di ba? So, hindi nga ito masawata, matanggal. Hindi nga ito mawala dahil mismo yung tagapagturo na tinatawag ng alagad ng Diyos, sila pa mismong gumagawa. Abay, hindi nga ito. Pero sa panampalatayang Islam, ang mga ustadis, mga may kaalaman sa panampalatayang Islam, ay hindi po sila gumagawa ng ganito. Sila tama lamang na manaliksik ng kaalaman sa Islam, hanggang doon lamang sila. Pero sa pag-inom ng alak at magkarbalduma na gawain na wala po silang ginagawa dito. Hindi sila tumatangkilik nito. Kaya itong isang kabaliktaran. No? Na kung bakit ang mga ngaral ay sila po yung mismo ang gumagawa ng ganito. So paano nga sila sundin ng kailang membro ng tagapagsunod kung sila mismo ang gumagawa nito? So marami sa mga kamag-anakan ko, pinagtatawa nila ako. Sabi sa akin wala naman daw kasi ang pag-inom ng alak ay libangan lamang. Hindi naman kami umiinom lang daw sila, hindi naman naglalasing. Ito nga po, ang pag-inom din ng alak ay binagbawal eh. Pag-inom at paglasing kumplito nga eh. Mababasa natin din sa Levitico 9 o 10:9. Sa Levitico 10:9 maliwanag doon, kumplito pagkasabi doon na ang pag-inom at paglalasing ay bawal. Hindi pinituloy ito. Ngayon, kaya do sa mga kamag-anakan ko, ng mga makapanood dito, mga pamangkin ko, pinsan, o sino man dyan, ng mga Rosal dyan, o kahit sino pang hindi pa mga Muslim dyan, na nanonood ngayon sa akin live, ay ito po ang tanda ninyo, basahin nyo sa Levitico, basahin nyo yung Bible ninyo, Levitico 9, o Levitico 10:9, ay kumplito po pagkasabi dito. Ito tatalakayan ko dito kasi marami pa itong mga talata o chapter sa Biblia. Atin itong isa-isahin. Sa Hukom 13:4. Kasi marami ito. Yun lang, kukuha natin ng konti dito para isang pagpatunay na hindi tayo nagluluko-lukuhan dito, hindi tayo gumagawa at hindi tayo nanira. Ito hindi ako naninira. Dahil ito maliwanag ito sa Bible. Galing ito sa Bible eh. Galing ito sa Bible, hindi galing sa akin ito. Hindi ko katang-isip ito. Hindi ito katang-isip. Ito galing sa Bible ito. Mismong galing sa Bible. Hindi ko gawa-gawa ito. Okay, basa ulit tayo sa Hukom 13:4. Hukom. Sa mga Hukom 13:4. Ngayon ngay, ito ngayon ngay, mag-ingat ka, isinasamo ko sa iyo, at huwag kang iinom ng alak o anumang nakakalasing, at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay. Kumplito pa. Ito sa hukom talagang kinumplito. Hukom 13. Sa mga hukom 13, 13 o 4, sa mga talatang 4. Ito nag-advise pa. Ngayon ngay mag-ingat ka. Isinasamo ko sa iyo at huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakalalasing. At huwag kang kumain ng anumang maruming bagay. Dito, kompleto pa ito. At huwag daw uminom at kumain ng maruming bagay. Dito, ito,
ito dapat ating aralin ito. Ha? Kung talaga tayo, kung tayo isa tayo sa mga may takot sa ating tagapaglikha, abay, gawin natin ito. Kasi, abay, sabihin naman nila, bakit ka nakikala may pira namin ito? Oo nga, andun ako. Pero, dapat, kung tayo may sumambit ng Diyos o Panginoon, ibig sabihin doon, mayroon tayong kinikilala na tagapaglikha. Ibig sabihin, pag kinikilala mo siya, dapat kilalanin mo rin ang kanyang kautusan. Tignan mo, basahin mo, alamin mo kung ano ba ang dapat gawin at ano ba dapat ang ating aralin ng mga susundin na dapat natin o sundin na yung matuwid na hindi tayo magkakasala sa dakilang tagapaglikha. Ito ang napagandaan, ito ang dapat nating tanda natin, ito ang dapat alamin natin sapagkat marami ngayon na binabaliwala labang nila yung mga kautusan ng kanilang tagapaglikha, ng kanilang mismong Diyos. Ang Diyos hindi ko pinagmamalaki at hindi ko ito pinagayabang. Then ito, nilive ko lang ito para maraming makapanood, maraming magising sa katotohanan na pag-inom ng alak po ay ito'y pinagbabawal. Hindi po ito inutos ng tagapaglikha na tayo yakapin ito ang itong klaseng pagkakasala na dapat nating iwasan ito. Sapagkat ito, pag ito'y palagi natin ito, irbiro mo, kung magsasaliksik ka sa buong mundo, marami pa nagkakasakit na cancer sa pag-inom ng alak. Biro mo ba naman, ay alcohol, inumin mo. Kaya lamang kung alimbawa, example, pag bumili ka ng Gilbes, nakalagay doon 80 proof. Ibig sabihin doon, 80% ang nilagay na alcohol doon sa inumin na yon. Sa 1 litro. Kaya lamang nawawala yung lasa, no? Kaya muna inom kasi maraming mga ingredient na ginalagay. No? Pero kung sasalain mo, kung kumuha ka ng 80% na 80 proof na alcohol, pag inom mo ito, kaya mo kayang inumin yun? Hindi mo makayang inumin yun. Dahil ang pag-inom pala ng alak ay unti-unting inut-ut ang iyong buhay. Imbis na mag-inid ka ng 100, ay araw-araw uminom ka ng alak, naglalasing ka, ay nababawasan na ito. Biro may doon sa isang napabalita, sa TV, ang pag-inom pa, ang pagsigarilyo, doon sa sigarilyo, di ba sigarilyo? Ang pagsigarilyo pala, ang isang stick, isang buhay, ang isang araw na wala sa'yo. Isang stick na wala sa'yo isang araw. Pag hinikit mo yung isang stick na yan, isang araw na wala sa'yo. Isang araw na susunog. Ay ilang piraso yung isang 20 piraso. Ay kung sa 20, nakakaubos ka ng isang sa isang araw, sa 20 piraso. So, 20 araw o 20 days, nawawala sa buhay mo, nasunog, nawawala. Binabawas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diba? So, matindi po yung ating mga ginawgayon na hindi wala tayong alam, no? Ito bilang pagwakas ito, ito kasi ito na maganda Kaya sabihin nila Old Testament na mulong yung iyong binabasa. Okay, sige. Old Testament ay punta tayo sa New Testament. Punta tayo sa New Testament para hindi tayo magkahiyaan. Ito sa Lucas 1, sa Lucas 1:15. Mga basa ng Lucas. Ito Lucas, Lucas, ito New Testament ito Sa Lucas, doon tayo sa New Testament. New Testament tayo. Sa Bagong Tipan. Sa Lucas 1. Lucas 1:15. Basahin natin. Kasi baka sabihin nila, ay lumang tipan yung binabasa mo mulong. New Testament na ngayon. Yan, sige.
Ito na. Ha? Ito. Nako. Nako. Ito pala. Sa Lucas 1:15. Basahin natin. Sa Lucas 1 sa mga talatang 15. Sapagkat siya'y magiging dakila sa Panginoon. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. At siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin. At siya'y mapupuspos ng espiritu mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Ibig sabihin pala dito, maliwanag Paano pala ito ngayon? Ay halos karamihan sa mga Muslim ay umiinom ng alak. Naku, ito pala. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi inom. Para maging dakila ka sa paningin ng Panginoon, ay huwag kang inom ng alak. O matapang na inumin para puspos ng Espiritu Santo mula pa sa kanyang tiyan. Biro mo. Ito ang maganda ito maganda itong talatang ito. Kung ito masunod lamang. Kaso nga hindi ito itinuturo ng mga kapasturan, ng mga kaparian sa kanilang mga membro, sa kanilang mga tagasunod. Kung tayo talaga ay may takot sa dakilang tagapaglikha, no? Kasi tayo tawag ng Panginoon, Diyos ko. Yun ang pala hindi tayo sumusunod sa kautusan. Binabaliwala natin ang kautusan na to. Na ito naman pala ay ito yung pinag-utos sa atin na huwag kang uminom. Ay nalagay sa Lucas 1:15. Yung pala ay talagang tahasang o talagang pinagdidiinan talaga sa Lucas Sa Lucas 1:15, pinagdidiinan dito na kailangan mula sa pagsilang mo sa sinapupunan ng iyong magulang, ay huwag kang uminom ng alak, huwag kang maglasing, matatapang na inumin, huwag kang maglasing, para puspusin ka ng mga Espiritu Santo. Okay, tam? Kung ating mga bata ngayon, tinuturuan ng kanyang mga magulang uminom. At pagka nalasing na, paggiwan ng kanilang mga anak na mga bata malit na mga pasit na bata na pinainom nilang alak, abay natutuwa pa. Naggalak pa yung magulang na. Yun yung isang magandang pangit po na nating sundin, yung mga ganun. Kasi nga, ang mga bagay na ito ay dapat, huwag natin nagkilikin. Dapat, bilang isang ama, at ina ng ating tahanan, ay ating pong ipairal, unang-una yung pagmamahal, kung ano man yung aral na kabutihan na nakuha, na kung sino man nangaral sa iyo ng mga kabutihan, abay dapat sundin. Sapagkat yung paggawa ng kabutihan, ito'y ilulugmok ka, ito'y iangat ka mula sa iyong pagkatayo. Ingat ka. At kung ikaw naman na tumatangkilik ka sa mga koraldumal na gawain, lalo na sa mga lahat na pinagbabawal, ay ilulugmok ka at titimbuang ka sa iyong kinatatayuan. Diba? Sabi nga, ang kung sino man yung tumatawag at dumadalangin ay kanyang iangat. At kung sino mang nakakalimot, ay si ibababa. Diba? So itong mga dahilan ito, no? Kaya doon sa mga kinagiliwan nating mga tagapanood ngayon, no, advice ko sa inyo, hindi ko naman na ako'y hindi naninira dito. Ito'y ipinaalala ko na sa inyo kasi baka mamaya sabihin niyo ay basta sa inyong pagkakalam na ang alak ay ito'y katuruan na dapat inumin. No, hindi po. Ang alak at yung inumin na nakakalasing, matatapang na inumin, ay pinagbabawal po ito. Hindi ito ipinahintulot sa atin. Sa lahat na sa katawan, maging Muslim ka man, maging Buddhist ka man, o anumang klase kang reliyon ngayon na iniyakap, ito po'y pinagbabawal. Wala akong sino dito.
Kahit Muslim ka man, Christian ka man, Buddhist ka man, Hudyo ka man, Hindu ka man, na tumatangkilik nito, umiinom nito, abay, sa atin ito'y pinagbabawal lahat ito. Kasi, yung tinatawag sa Ahlul Kitab, iisa tayo ng kasulatan, mga kapatid. Ang Hudyo at ang Islam, Christianity, magkakapatid po na aklat yan. Kaya sa atin ito pinagbabawal sa atin ito. Kahit sino man sa katawan diyan, no? Kahit sino ka man, kahit ano ka mang relihiyon diyan, ito'y pinagbabawal sa atin ito. Dahil ito nga ang lumabas ito ngayon sa TV ito napanood ko sa internet ay ang pag-inom ng alak, ang alak ay yung alak o yung mga inumin na kalasing, ito yung isang mitsa sa paggawa ng kasalanan. O tatawag na mother of sin, yung pag-inom ng alak. Kasi may kwento ako bago ko magtapos ng aking live ngayon. Nangyari ito sa isang magkaibigan eh. Nangyari ito sa dalawang magkaibigan. Ang magkaibigan nito, bulat sa pool pa lang, na sila'y bata pa o sila'y paslit pa, hanggang sila ay humusto sa gulang, sila pa rin magkakasama. Nag-edit mula sa paslit sila, magkakaibigan na, hanggang talagang tumutong sila sa tamang edad, andun pa rin sila. Yung kailang paging tinatawag na best friend. Na para sila magkakapatid na. No? At doon nga sa hindi natin na inaakala, no? Dahil si best friend na, nagkatrabaho na sila. Nagkatrabaho na, at itong isang best friend niya, itong isang kaibigan niya, ay birthday ngayon. No? Siyempre dahil nga birthday, inayahan yung kanyang best friend na pumunta sa bahay nila para i-celebrate yung kanyang birthday. Abay, pagdating doon, siyempre, di mo talaga, siyempre, ano talaga, pag birthday, alak talaga. So, mayroon naman, may nakhanda na, mga beer na, mga alak na, pulutan, nandun na, nakhandaan lahat. Ay, pagdating doon sa pamahay ng lalaki na yun, na may birthday, abay, nung maupo na yung kanyang bisitang best friend, no, ay tinawag ngayon ng kanyang best friend yung kanyang kapatid. Tinawag niyang babae, yung kapatid ng babae. Sabi niya, halika muna. Ay, ipagluto mo kami muna lutuin mo yung ulam namin, yung pulutan namin. Abay, paglabas ng kanyang kapatid na babae, abay, nagulantang yung best friend niya. Abay, sabi best friend, mayroon ka palang magandang dilag na kapatid. Napakaganda. Akala ko ba wala kapatid na babae? Ay, biro mo sa simulat sa pool kasi, hindi alam nung kanyang best friend na may kapatid pa pala. Yung kanyang kaibigan. Kaya nagulat gawin yung kanyang kaibigan na mayroon ka palang kapatid na babae. Ay, sabi ngayon ng best friend niya, best friend, baka pwedeng ligawan yung kapatid mo. Abay, nagulat nga nagalit yung best friend niya. Abay, best friend, mag-best friend tayo. Huwag mo pakialaman yung aking kapatid. Igalan natin yan. Ay, siyempre, tumahimik yung best friend niya. Naniwala naman saglit. At doon nga sa pagpatuloy ng kailang pag-inuman, kwento dito, halakakan dito, ay napaihi ngayon. Siyempre, sa marami na ngayon yung nainom. Pag uminom ka ng beer, talagang palaihi ka. Hindi mo iwasan na maihi ka. Ang ginawa ngayon, nung best friend niya, kasi nagtanong ko saan ang CR, ay doon daw, tinurang CR, malapit sa kusina. Ay kasalukuyan naman yung kapatid ng best friend niya, ay andun sa lamesa kumakain. Ay siyempre, sa sobrang init, sa sobrang kalasingan, sa init na pagnanasa, abay hinila ngayon yung kanyang kapatid doon sa CR at doon ginasa. At nung ginasa, nalaman ng kapatid niya na ginasa, pinatay yung best friend niya doon sa kubita. O, di ba? Pinatay niya. So, doon nagtapos yung kanilang pagka-best friend. So, dahil lang lamang doon,
sa kapusok dahil sa alak. Doon nag-umpisa, doon nagtapos yung kailang pagiging best friend nila dahil doon sa alak na yon na minsan lang ginawa. Doon pa sa pamamahay na birthday pa mismo ng kanyang best friend nila. Dahil, siyempre, pagka lasing na kasi, lasing na eh. So, nawawala na kasi yung katinuan. Pag tayo kasi, nako, sabihin nyo na, hindi naman na, hindi, pag uminom, matino, ano matino? Wala, kahit sinong pa sa mong doktor, pag uminom ka ng kahit mga alak, nababago na ang diwa mo. Nababago na. Kaya doon sa mag-best friend na yun, nangyari doon sa kanyang pamamahay pa. Ginahasa ang kanyang kapatid ng kanyang best friend doon sa kubita sa banyo. At doon nga, nalaman nga ng kapatid ng best friend niya, na ginasa ang kapatid niya, pinatay niya ang kanyang best friend. Doon natapos yung pagiging best friend nila, yung pagiging best friend nila. Pero mo, para sila magkapatid mula sa pool pa lang. Musmus pala sila hanggang sa humantong sila sa tamang edad, ay magkasama sila. Ngunit, natapos doon sa alak lamang ang mitsa nun. Ang mitsa ng kamatayan, ang mitsa ng kanilang pagkahiwalay, ang mitsa ng pagkapatay niya sa kanyang best friend, nandahil sa alak. Kaya doon po ang kwento nagtapos na yon. Kaya sinasabi, no? Kahit iset nyo sa Google yan, ang alak, ang pag-inom ng mga kalasing, ito ay mother of sin. Kaya po ay salamat sa inyong pagpanood. Siguro ay hanggang dito lamang po at ako'y ay lubusang sa inyo nagpapasalamat sa inyong pagpanood ngayon. Hanggang sa muli at sa sunod po ay magla-live ulit ako at hindi titigil, no? So sino man dyan na nagala, sa akin po wala nag-utos dito, kundi nais ko lang mo makatulong sa mga natutulog nating damdamin, sa mga natutulog nating panampalataya na hindi natin niya alam. Na ito pala ngayon lang nalalaman na ito pala bawal pala sa aming palang panampalataya. Ito wala akong sinusunod dito, maging Muslim ka man o Christian ka man, ano ka man panampalataya. Sa Islam din, sa mga Muslim, marami rin uminom ng alak. Pero ito yung mahigpit ang bawal talaga. Pag uminom ka ng alak, kahit kapatak man lang, yung mga panalangin mo ay walang saysay, hindi ito tanggap sa loob ng 40 days. Kaya sa mga Musliman, iniiwasan talaga ito. Kasi mayroon mga bihira lang ang ating nalalaman na uminom. Bihira lang po yung mga kamusliman na uminom, bihira lang talaga. Halos wala. Kung mayroon man na umiinom ng mga kamusliman, siya po ay kulang sa kaalaman ng Islam. Kaya doon sa mga kamusliman na umiinom, tina-challenge ko kayo. Tina-challenge ko kayo na pag-aralan ninyo ang ating panampalataya. Pag-aralan ninyo ang Islam, sapagkat ang Islam, ito ang magbibigay sa atin, guide sa atin tungo sa kabilang buhay na mapayapa. Alhamdulillah. Kaya dito lang po, sa muli po ay ako nagpasalamat sa inyo, sa inyong pagtangkilik. At siya nga pala, huwag niyo kalimutan yung aking YouTube channel. Bisitahin po ninyo. I-type nyo sa YouTube ang Romulo Rosal. At makikita nyo roon yung aking mga in-upload ng mga video. At simple ano na kayo, ay mag-subscribe. I-like nyo, share, comment, yung pinaka-importante. At higit sa lahat, yung icon bell, yung bell, ay pindutin nyo para maging updated kayo lagi sa aking mga in-upload ng mga video. Okay po, hanggang dito lang po. At magandang gabi, magandang araw, magandang hapon, abutin man kayo na aking greetings sa inyo. At para sa mga Musliman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.